At least nandiyan ang mga DDS para mapapaniwala nila na talagang merong mga putukang nangyari doon. 'Di ba? Kung titingnan niyo po yung mga pagmumuka ng mga senador na mga naka-live, lalo na si Amy Marcos, mga kababayan. Sabi pa ni Amy Marcos, nandito po hindi po namin alam nakakatakot na. Ganyan ba talaga? May nagbaba, Rena dito? Tapos, yung nasa likod, si Camille Villar, kagagaling lang yun sa sa panganganak ni wala kang makitang takot sa likod At doon na nga po sabi ng mamamayang Pilipino, nako kayo talaga. Gawa-gawa nyo lang yung mga putok-putukan na yan. Sabi ni Malu si Ron, kasi President BP at Senate President, pero nung kay Gloria Sigingona ang pinalit niyan, BP nung ma-impeach si Erap ba yun? Wala naman sa government si Sigingona. 'Di ba? Ganun din ang nangyari. Tuloy. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Dagdag pa ni Remulla, patungong Makati area ang naging direksyon ng puting sasakyan pero hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Una nang inamin ni Padilla na pagmamayari niya ang puting Fortuner. Pero sabi ni Remulla, ang DOJ na raw ang magdedetermina kung ituturing bang kasabwat si Padilla. Ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling na TRO ni De La Rosa. Mas tingin ko lalong magiging kasabwat yan. Kung ang sinasabi ng mga DOJ, ang sinasabi nila pwedeng arestuhin o arestuhin na si Bato de la Rosa. Tapos maririnig mo sa PNP, susunod sila. Tapos ganon yung ginawa ni Robin Padilla. Tingin ko, posibleng makasuhan din si Robin Padilla dyan, mga kababayan. Diba? Ding itinanggi ni Remulla ang paratang ni Suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska na spliced umano ang mga CCTV footage na inilabas ng DILG. No, not at all. Ngayon, tignan nyo si Aplaska. Hindi alam kung ano gagawin. Hindi alam kung ano ang mga idadahilan. Biruin mo ba naman, nagpautuho, mga kababayan. Ngayon, kahit na hirap na, ginaya na yung mga estilo ni Rodante Marcoleta na splice yung mga video na kumakalat daw po. Di ba si Marcoleta ang niyan? Ang promotor ng mga ganyang pa-splice video daw mga bossing. Doon sa mga there is no such as West Philippine Sea, bakit natin hindi i-give up yung Kalayaan Island Group? Gumaya na din po. Nako, itong mga DDS talaga. Iisa ang kanilang mga style mga kababayan. Pag nahuhuli, nakikita doon sa mga video, may mga CCTV, splice ang sasabihin, inedit ang sasabihin. Kaso ang hirap naman po nun. Yung mga oras, di ba, tuloy-tuloy yun. Di makikita mo, like example, 5:27 yung nangyari. Kapag kami inedit o pinuto sila o kinat dyan, tatawid dyan, tatakbo yan. Kung 10 segundo o kung ilan man, makikita, mahahalata yun. Tuloy-tuloy ho yun mga bossing Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, lahat sasabihin itong mga ito para mailusot lang nila yung kanilang mga sari-sarili May timestamp naman lahat so it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers, and hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Ayon sa Malacanang, nakita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kuhang ito ng CCTV at sinabi na hindi ito karapat-dapat. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Natanong din ang palasyo sa naging apela ni De La Rosa sa Pangulo na huwag siyang isuko sa ICC. Gunggong din to si Bato de la Rosa, mga kababayan, Nung pong sumugod, di ba? Nung unang pagdating niya doon sa Senado, nagwawala. Di ba? Nung unang sumugod, nagwawala. Ang sabi, this is the worst government. Yun yung sinabi ni Bato de la Rosa. Tsaka po itong kampo nila, mga kababayan, hindi mo alam kung mga gunggong o mahina lang talaga ang ulo. Akala nila, mauuto nila
yung sambayan ng Pilipino, mga bossing chipamo sir, biruin mo, ayaw naman pala nilang madala diyan sa mga ganyan mga ICC. Takot naman pala silang mga madala diyan sa ICC. Eh, banatan ang Pangulo. Oh, paano sila tutulungan? 'Di ba? Paano sila tutulungan ng mga ganyan? Sabi ni Lisa Juya, Sir Mark, wag ganyan ang content mo kasi parang naging fake news ang dating na nahuli. Huli na. Ang nakalagay diyan, huli na, no? Huli na ang lahat kay Bato de la Rosa. Hindi ko naman sinabing, nahuli na si Bato de la Rosa. No? Huli na. Huli na ang lahat kay Bato de la Rosa. Kahit ano pa pong gawin nila dyan, kahit pa po yung mga kanilang mga abogado, wala na pong magagawa ang mga yan. Giit ng Malacanang, Ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. una nang binigyang diin ng DILG na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa na nangangahulugan na tinanggap ng Senado ang responsibilidad sa kustodiya nito. Kaya giit ng Kaya nga po 'di ba ang NBI huminto? Kaya nga po ang NBI hindi naman huminto na umalis doon sa posisyon. O sige, may pag-uusap tayo, kayo na bahala diyan kay Bato de la Rosa. Kaya 'di ba umisan tabi sila? Tapos pakakawalan nila. palasyo. Yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. Correct. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa. At tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado. Samantala, tiniyak din ng Malacanang na pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang gun-related incident sa Senado noong May 13 at tiniyak na hindi ito palalampasin ng administrasyon. Patay ka, aplas ka. Hindi, totoo naman po talagang hindi makakalampas yan, mga bossing. Bakit po? Biruin mo. Sabi ko nga ho sa inyo, yung kapag ka merong mga salo-salo, lalo na kapag bagong taon, yung isang kaibigan ninyo na nadala ng kasiyahan ng bagong taon, biglang nagpaputok, bumunot ng baril, nagpaputok, isa lang yun. Hindi pinapalampas eh. Eto pa kaya na 32 na putok galing lahat kay Aplaska. Yari talaga. Tapos sa loob pa, mga kababayan ng Senado, tapos ang sasabihin ng mga senador, nilulusob sila, pinuputukan sila, tapos malalaman natin, mismo sa bunganga ni Aplaska, na siya ang unang nagpaputok. Na sa kanya nanggaling yung warning shot. Ano daw ho ang dahilan? Kasi daw tumaas yung baril nung NBI. Malay mo ba naman kung itinaas yung kamay? Tinanong mo, sino kayo? Taas kamay. NBI kami. Alagad kami ng batas. Ibig sabihin yun, di ba? Hindi tayo magkalaban. Taas kamay. Di ba? Tapos pinaputukan na ni Aplaska. Tapos sasabihin ni Robin Padilla, ito, ipinost pa, isinelfie pa, ito pong tao na ito, ang bayani ang nagligtas sa mga buhay ng nasa loob at labas ng Senado. Kung hindi ba naman mga gunggong, mga kababayan,